Nako, eto na yung balita. Baka kayo mga Duterte supporters ay magalit na naman kayo rito. Baka sasabihin nyo, fake news. Hindi ito fake news. Totoo ito. At dito naman channel ko walang fake news. Sinasabi lang yung fake news kasi pagka hindi nyo gustong balita, yun lang ang inyong argumento. Fake news kaagad at inyong paniniwala. Pero kahit totoo, kahit alam yung totoo, sinasabi nyo paninira at fake news pa rin. Lumang dahilan na yan. Ito yun, no? Meron na pong utos ang International Criminal Court na isailalim gawin ang medical examination. Pinacheck na po ng ICC ang tunay na kalagayan ng dating Pangulong Duterte diyan sa kulungan sa Daig. Kasi nakakarating po sa ICC ang paninira ng mga maka-Duterte at ng pamilyang Duterte na para bang aping-api na ang Duterte ay puro drama lang naman yun at hindi walang katotohanan dahil iba ang treatment ng International Criminal Court sa kanilang mga hinahawakang kaso at mga akusado. Hindi katulad sa Pilipinas, pag ikaw ay akusado at mahirap kang tao, talagang kulong ka na napakahirap ng kalagayan. Sa Daig, hindi ganon. So, mukhang nararamdaman na ng ICC na sobra na ang pamumulitika ng mga Duterte supporters at Duterte family. Ginagamit na ang di umano ay hindi kapanipaniwalang tunay na kalagayan, pangkalusugan ng dating Pangulo. At itong pag-uutos na i-check ang medical condition ni Duterte dito magkakabukuhan. Alam niyo kung bakit inuutos? Hindi lang dahil dun sa maraming drama at paninira ng mga Duterte sa ICC. Kung hindi, para sa susunod na schedule ng trial, pre-trial, pagdinig sa kanyang kasong crime against humanity, ay kung talagang fit or kaya pangkalusugan ni Duterte humarap. Ayun ang gustong malaman. So pag na-check ito at nalaman kung ano ang tunay na kalagayan, yan ho ang ating panghahawakan. At pag lumabas sa medical check-up ng ICC, na healthy naman, maganda ang kalagayan, kayang humarap sa trial, malayo sa sinasabi ng mga Duterte supporters, ay wala yan. Mababasura yung inyong mga drama. Ang susundin ay yung medical team at medical record na makukuha ng mga doktor ng ICC. Yan ang totoo. Yung mga sinasabing butot balat na, yung sinasabing nakabartolina, yung sinasabing hirap na hirap ang kalagayan, walang communication at hindi madalaw ng mga pamilya, yan ay ating malalaman. At saka unang-una hindi naman totoo talaga yun. Puro drama, paawa, puro paawa lang. Ayan ho ang update sa ICC. At ito ang isang bago pa na hindi maibalita ng mga Duterte vloggers at kanilang grupo. Halos wala nang nagrarally. Nag-away-away na yung mga Duterte vloggers at supporters doon sa Daig. Halos wala na. Pag nag-rally sila, mabuti na kung maka-200. Kasi nga, ang kanilang ginagawa paulit-ulit na mga issue at paninira lang kasama sa pinagbasihan ng ICC, kaya ibinasura ang interim release na request ng mga Duterte ay dahil doon sa sinasabi ni Sara, jailbreak, itatakas daw si Duterte. Although sabi niya, biro lang. Ganoon naman sila Banat ng banat. Pag positive ang dating, pinangatawanan. Pag negative, joke lang yan. Hindi naman ho naniwala ang ICC na yan ay biro lang ni Sara Duterte. Naniwala silang totoo. Yung jailbreak, itatakas talaga si Duterte. Yun ang naging ground. Kaya binasura ang pansamantalang paglaya. Yan ay nangyari sa rally ng mga Duterte supporters sa Daig, doon magsalita si Sara Duterte. At ngayon, maliban doon, pati mga pulis yata sa Indas Police ay ayaw na rin ng ganong magulong galawan. Kasi away-away. Una, pinag-awayan nila yung mga babae ni Digong Duterte. Tapos sunod na away nila yung pera, nagkabukulan. Hindi yata nakarating yung perang kung kanino nanggagaling ng mga pinanser ng mga Duterte. Tapos sunod na pinag-awayan, ay yung tungkol sa hamba, yung ulam, yung pagkain. Pagdating yata ni Harry Roque, siniba yung pagkain, nagalit yung iba. Siniba talaga, no ha? Pagkatapos yung sunod ay yung intriga na.
tungkol uli sa pera, tungkol sa bukulan, tungkol sa bayaran nila, away-away. So, nawala ang issue tungkol sa Duterte. Ang pinag-awayan, babae, pera, at saka pagkain. Kaya ngayon, kakapiranggot na lang yung rally doon. Yan ang totoo, pero hindi nila ibinabalita. Siyempre, kasiraan sa kanila yon. Parang dito rin sa Pilipinas. Laging mas marami pa ang pulis at saka vlogger na bit-bit nila kaysa sa yung manpower para sa rally. Nag-aaway na nga doon sa huling rally. Ngayon, nag-aaway na yung vlogger at saka yung Congressman Kiko Barsagan ng Cavite. Nag-aaway na yung dalawa. Pareho naman yata yung kanilang pagkatao eh. Pareho kanilang pagkatao at kanilang style ayun, nag-aaway na. Gano'n silang kagulo. Magulo pa sa buhok na hindi nasusuklay. Kasing dilim ng sabaw ng pusit ang kanilang galawan. Ba't ka naman sasama dyan? Di ba? Yun lang o. Real talk lang. Bahala kayo. Yung iba dyan nagagalit. Nagagalit kayo kasi hindi kayo kinakampihan. Bakit naman kami sasama sa mga pasaway? Bakit naman kami sasama sa mga personal at political interest lang? Walang totoong pambayan. Ni isang pahayag kayo, wala kayong sinabi kung anong gusto niyong gawin sa gobyerno eh. Ang gusto lang niyo makabalik, gusto niyo mapwesto, gusto niyo maghawak ng pera, yun lang. At maghiganti. Pero yung development, kaunlaran ng bawat Pilipino, national reconciliation or national development, kapayapaan ng buong bansa, kahirapan ng mga Pilipino, panututugunan, hindi niyo matalakay yun kasi wala kayong agenda ron. Sa totoo lang. Okay, sunod na ating pagbalita. Ano ito? Ganon? Ito. Sinabi po ng DPWS na patuloy ang paglilinis sa kanilang departamento. Kahit na yung mga bago at kasalukuyang opisyal, marami pang papalitan. Okay? Na posibleng may kadalaman sa scam sa mga flood control. Yan ang tiniyak ni Secretary Dizon. Marami pang pwedeng palitan, dapat palitan sa DPWH. Ang maganda lang halimbawa dito, si Yosek Perez na sinasangkot ni Libiste na si umanay kaibigan ng mga kontraktor, nag-file ng irrevocable resignation, tumanggi na magtrabaho, ayaw na, at tinanggap ni Dizon. Yun ang maganda. Meron delikadesa. Na-chismis lang, napag-usapan lang, na baka merong kinalaman, wala pang ebidensya, nag-resign na. Yung kaya mga senador at congressman, kailan kaya sila magre-resign? Bakit yung Yosek Perez meron delikadesa, nag-file ng irrevocable, ibig sabihin wala nang pwedeng pumigil na resignation? Yung mga senador, hindi naman bawal silang mag-resign. Ang mga congressman, ganon din. Bakit isa pala nag-resign si Saldico? Kailan nagtatago? O mga congressman, senador, nasangkot dito, manalaming kayo. Hindi yung pwedeng lukoy ng taong bayan. Talagang maraming sabit sa inyo. Magsipag-resign na kayo. Yun ang mga dating senador, dating congressman na kinabang sa kalokohang ito. Huwag na kayong bumalik sa gobyerno. Magiging pabigat lang kayo sa mamayang Pilipino. Hindi na kayo nakakatulong, pabigat pa. So, sana mag-resign na yung mga politiko. Saan sila kumukuha ng kapal ng mukha?